Nako, may mainit na balita. Ha? Gobernador ng Davao, sinuspinde. Live interview. Yan po ang pag-uusapan natin mamaya. Ha? Alam nyo po, merong may maisug, no? May maisug mamaya. May maisug pong gagawin sa maisug ata yan sa Davao sa Linggo. Okay? Nako, bigla naman nasuspinde yung gobernador ng Davao. Nako, matindi. Ano bang pangalan niya? Checkin natin, ha? Kasi mai-interview po natin yan. Standby po kayo. Gobernador Jubahib. Yan. Gobernador Jubahib. Nasuspinde. Abay, grabe na po. Anong masasabi nyo dyan? Talagang painit na painit, no? Talagang grabe ang nervyos ng mga praning sa mga Duterte. Governor Jubahib, sir. Yan, yes. Governor Jubahib. Nasuspinde doon sa mga hindi pa po nakakaalam. Nasuspinde po si Governor Jubahib. At ang ating balita patungkol dito ay ito po ay parang konektado kay Kong Alvarez. Camera ko nagahang. Sa'yo nga late. Talaga, Si Governor Jubahib po is the organizer ng DDS rally sa Sunday. Nako. Tingnan nyo Tingnan nyo lang ang pagkakataon. Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik. Wag na natin pagtagalin. Diretso na po tayo sa balita. Okay? Ito si Governor Jubahib. Sinuspinde. At di umano, siya ang organizer dyan sa Davao. Tatandaan nyo po, dapat last month pa po may part 3 nung maisog. Pero hindi binigyan ng permit sa Bulacan. So wala sila magagawa. Punta ng Davao. Kasi yung Davao, hindi nila kayang hawakan sa liig. Hindi yun mga duwag. Ang masama nito, sinuspindi si Governor Jubahib. Para ngayon, siguro, gipitin. Arte-arte ka dyan, magrarari-rally kayo dyan, Ikaw pa organizer. Kapalmoks ka. Diba? Halatang halata. Don't tell me. Ito po yung sinasabi ko sa SMNI. Napakadami na pong coincidence na hahabulin. Tatanggalan ng prangkisa, kakasuhan, sususpindihin, basta konektado sa Duterte. It's too much of a coincidence. Let me repeat that. Hindi pwedeng coincidence May maniniwala ba? Hindi natin masisisi ang taong bayan. Kung ayaw maniwala sa inyo, bakit? It's again too much of a coincidence na biglang sususpindihin. Pero ito, balita natin. Pero bago tayo magbalita, batiin natin itong mga... Sabi ni Shibu Timi, power tripping talagang admin na to. Obvious na obvious. Matindi ang nagaganap ngayon kay Governor Jubahib. Walang investigasyon, di dumaan sa due process at ang matindi pa, kailan lang nagkaroon pa siya ng award. Kaya nga anong due process pinagsasabi mo dyan, Joel Taneo? Wala nang due process sa bansang Pilipinas. Ang due process sa bansang Pilipinas, pag ikaw Duterte, humanda ka na. Diba? Ganyan po ang sinisigaw ng taong bayan. Ganyan po ang nakikita ng taong bayan. At kahit ako, yan din ang nakikita ko. In my opinion, anong nangyayari sa due process?
Oh. Ito kasi ito sinabi sa atin ha. Organizer siya. At tingnan nyo, from a very reliable source. Nagahang ba yung aking ano? Oh. Kasi alam nyo, loko-loko PLDT. Kayo PLDT ha, ang tagal-tagal nyo ng pagalitan, tagal-tagal nyo ng kumpanya, palpak pa rin kayo. Para kayong ano, government company. O mag-like po kayo. Sige na, mag-like po kayo ha. Kasi may interview tayo, interview. Mag-like po kayo para mas lalong kumangit. Ay, mas lalong pumangit. Kasi nabasa ko medyo pangit. Oh, para mas lalong kumalat itong live na ito. Oh, sabi dito, ini-expect daw na target attendees ay 100,000 sa Davao. Posible ba yan? Posibleng-posible. Kaya ninervyos eh. Don't tell me na hindi totoo to. Oh, ikaw, magrarally yung kinakatakutan mo. Magrarally yung kinai-insecurean mo. Halimbawa, ang magrarally 2,000 lang, 5,000 lang. Ninervyusin ka? Hindi. Kaya ka ninervyos. Kaya nabahagang buntot mo dahil alam mo, totoo, nasa 100,000 ang aattend. Putok na putok kasi alam nyo po, nag-antay ang tao eh. They were expecting, this is supposed to be monthly. Ha? At ang balita ko sa source ko, hindi po SMNI. Huwag po magagalit ng SMNI sa akin. Hindi po SMNI. Ang balita ko sa source ko, 11 po itong maisug. Nagagawing rally buwan-buwan. Nabitin sila ngayon. Yun ang masama noon, nabitin sila dito sa Bulacan. Kaya galit na ang taong bayan. Marami pa nga pupunta galing Manila eh, sa Davao. Pahirapan na naman ang ticket, pambira, pamahal na, mahal. But anyway, okay lang yun. Kasama yun eh. Ayaw tayong payagan dito eh, sa malapit. Punta tayong Davao. Kaya ako, very conservative. It is very, very, very safe to say, totoo yung sinasabi nila, estimated na mag-a-attend ng rally ay 100,000. Kaya yung mga praning na bahagang buntot. Sinuspinde. Pero eto sabi sa akin. Basahin lang natin ha. Hindi ko na lang sasabihin kung sino tong source ko. Baka magalit sa akin eh. Ganyan daw di umano ang mga ginagawa sa mga local politicians. Pagka, nako, pag maka-Duterte ka, pag nag-ingay ka, pag nakapag-alyado ka sa Duterte, ay lagot ka. Paliliitin ang mundo mo. Gaya ng ginawa kay Pastor Kibuloy, gaya ng ginawa sa SMNI. Sabi ni Joel Taneo, Coach Oli, ang inaantay ng taong bayan dito sa EDSA, gaganapin ng rally, isang bagsakan. Nako. Sa Bulacan nga, hindi pinayagan eh. Maynila pa, ang dami nilang kaalyado dyan. Davao, sinuspinding nga. Eto pa, isang balita. Governor Jubahib is the organizer ng DDS rally at lehitimong DDS supporter. Lehitimo, assistant ni Kong Alvarez, lehitimong DDS. Pero ito, hindi bababa sa pwesto si Governor Jubahib sa kabila ng suspension order laban sa kanya. Hindi po siya bababa. Yan po, napakalinaw niyan.
Ngayon, totoo ba yan, Coach Oli, o fake news? Malalaman natin. Tatanungin mo natin mismo sa kanya, sa bibig niya. Okay? Interview. Live interview po. Ilista nyo na yung mga katanungan ninyo. Okay? Pero palagay ko marami magtatanong mamaya. Ilista nyo na. At pag tinamaan ng camera, yun ang sasagutin natin. Sabi dito, hindi na mapipigilan ang sigaw ng taong bayan. Sabi ni Lucio Duran, hindi nila kaya si Pastor Kibuloy. Ito alam mo sa mga kasamahan nating vloggers, magising na po kayo. Kayo yung binigyan ng pagkakataon makapag-impluwensya ng taong bayan. Bakit kayo nagpapabayad? Bakit for the views ang inyong tinitingnan? Magising naman po kayo. Dati sigaw kayo ng sigaw na gusto nyo organic, 2 joints, organic 2 joints. Itong suspension ba ngayon kay Governor Jubahib? Organic pa ba yan? E di malinaw na malinaw, sa mata ng taong bayan, ayan ay binubusalan. Pag maingay ka, pag Duterte ka, bubusalan ko bibig mo. Gumising kayo, dati pinaglalaban nyo, mga animal kayong mga vlogger. Pinaglalaban nyo yung organic. Sagutin nyo nga, in all honesty, with all your heart, galing sa puso naniniwala ba kayo na nangyayari ngayon organic pa? Organic ba yan? Suspendihin mo dahil may rally sa linggo? Don't tell me it's another coincidence. Nagkataon lang. Gago! Pasensya na po nasiga to. Sabi ni Marta, silent martial law ang galawan, di ba? Wala lang yung pangalan ng martial law. Pero martial law yan nangyayari Silent nga lang. Ganon din yun. Parang yung boyfriend mong nangangaliwa at yung girlfriend mong nangangaliwa. Ikaw pa rin ang siyota. Pero ibang kinakalantari. Di silent. Sabi naman dito ng basher, mga tanga at bobo. Ang martial law proclaimed by Congress, not the President. Tanga! Ano ba sabi? Silent martial law. Wala tayo officially sa martial law. Pero yun na nangyayari. Kaya nga yung halimbawa ko, September vlog, yung shota mo, kumakalantari ng iba. Officially, ikaw pa rin ang shota. Pero ang dumidilig, iba. Naintindihan mo na. Ganyan po. Ganyan na nangyayari sa atin. Wala yung pangalan ng martial law, pero secret martial law. Gumising naman kayo. Kaya ako naiinis ako dun sa mga influencer Kala nyo sigaw kayo ng sigaw ng organic, kala nyo concern kayo sa taong bayan? May tama pa ba yan? Pag ikaw Duterte, sususpindihin ka? Pag may rally, sususpindihin ka? Pag pumunta ka ron, babantaan? Wag kayong alam namin yan. May binantaan kayo, nagpunta lang ng Davao. Hindi ko napapangalanan sino yung binantaan. Anong gagawin natin? Manununda lang tayong concert. Sino ba? Tanong ko sa inyo, sino ba ang susunod na magko-concert dito? Abangan nyo po. Okay? Mamaya po may live interview tayo sa SMNI. Sana po matuloy. Kasi alam nyo naman, mahirap mag-announce.
Baka maudlot. Oh. Eh yung rally nga sinuspinde eh. 'Di ba? Yung rally nga sinispinde. Ay baka mamaya anong gawin dito kay ano pangalan? Governor Jubahib. Baka kung anong gawin eh. Baka hindi matuloy. No? Pero mamaya po sa SMNI, 8 p.m., Banateros Brothers. Manood po kayo. Ilista nyo na yung mga katanungan nyo. Pasabugin natin ang SMNI. Hindi po yung SMNI. Naku, baka sabihin Greg. Pasabugin po natin yung channel ng SMNI. Puntahan nyo po, ikalat nyo po. Live interview mamaya ang Banateros Brothers kay dapat siguro sa aking palagay, hintuan na ito ng gobyerno. Kasi alam nyo, baka mangyari kay Marcos yung nangyari sa tatay niya. Hayaan natin, let it flow. Ang tawag po dyan, organic. If it happens, it happens. Payo ko sa administrasyon ni Marcos, gawa kayo ng maayos. Baba nyo presyo ng bigas, baba nyo presyo ng bilihin, gasolina, magbigay kayo ng maraming trabaho. Just do your best. And let God take care of the rest para organic. Kasi, halimbawa, may mga suspension na ganyan. Tatanggalan ng prangkisa ang SMNI. Sino man ang involved dito, wala po akong pinagbibintangan. Kahit sino po yan, hindi po organic yung ginagawa ninyo. Huwag niyong busalan ang taong bayan. Kaya nga, I suggest, gumawa kayo ng mabuti. Magtrabaho kayo ng mabuti. Huwag kayong mangungurakot. At bahala na magdesisyon ang taong bayan. Yun ang organic. Pero yung bubusalan nyo, pag may nag-o-organize ng rally, kukuha kayo ng mga vloggers para tirahin si Sara Duterte, para palakihin yung issue sa China. Kukuha kayo ng vloggers para banata ng Banateros vloggers at DDS vloggers. Hindi po organic yun. Minamanlupulan nyo ang resulta. You don't manipulate the result. Just do your best and let God take care of the result. That is exactly ang ibig sabihin ng organic. Ang ginagawa kasi ninyo, mga animal, kinokontrol nyo yung resulta. Pero yung dapat ninyong gawin, hindi nyo ginagawa. Resulta kayo ng resulta, hindi, baligtad. Yung dapat nyong gawin, gawin nyo, yung resulta, bahala sila dyan. Halatang halata ng tao. Huwag tayo maglokohan. Kahit ikaw pula, kahit ikaw dilaw, kahit ikaw bashers. Meron bang loko-loko na maniniwala na yung pagkasuspinde kay Jubahib, Governor Jubahib, ay hindi related sa Davao Rally gaganapin? Masyado naman yun. Hindi ko pa alam anong kwento kung bakit talaga sinuspindi yan. Mamaya ako pa tatanungin, ano ba talagang punot dulo ba't sinuspindi? Pero masyado yung coincidence. Bobo na lang maniniwala doon. Bandibas Urut. EDSA na kasi dapat, coach. Wala talaga magandang kahihatnan ng gobyernong to. Relax. Kahit gustuhin ko mag-EDSA o hindi ko gustuhin. Wala akong magagawa personally. Gagawin ko lang yung aking responsibilidad, mag-ingay dito at mag-iingay sa SMNI. Ang ganda nung po ang kakayanan ko. Kaya nga lagi ko sinasabi, ang totoong success nito, depende kay Sara. Antayin po natin si Sara. Pag gumalaw si Sara, tuloy-tuloy na po ito. But as for the moment, I will do my best. But then again, I'm sorry to tell you, limited po .
Alam ang pumunta ako sa EDSA, di ba? No? Wala eh, no? Antayin natin, yung mga liderato, sila ang dapat gumalaw diyan. Tayo, iingay lang natin para alam nila ang ating puso. Boses lang po tayo ng masa. Arnie TV, dapat makialam na ang taong bayan sa issue. Kaya nga, dapat na kayo makialam. Dapat mag-subscribe kay Coach Oli. Hindi po. Mag-ingay po kayo sa social media. Kasi alam ko, marami sa inyo, katulad ko lang din, ordinaryong Pilipino. All we can do is mag-ingay. Ingayan lang po natin. And then until such time, yung mga tulog na mga opisyal or mga nagtutulog-tulugan na opisyal, mabingi sa ingay natin at gumalaw. Let's wait for BP Sara po. Sabi ni Lito Billones, sinuspindi si Kuya. Governor, binigyan niya ng permit ng Maisog prayer rally sa Davao del Norte. Oh. Alam mo, kahit hindi sabihin yan na yan ang dahilan, for whatever reason, kahit ano pang dahilan, magdududa po ang taong bayan. Madududa kan talaga. Again, balik tayo, timing is too much. May rally, nagbigay ng permit, tapos nasuspinde. Kahit ano pang dahilan yan, huwag tayong maglokohan. Walang loko-lokong maniniwala doon. Unless, yung mga vloggers na nakikinabang sa kanila. Yung mga vloggers na nakikinabang bayaran, nakikinabang sa views. Unless, siyempre, yung mga politikong nakikinabang sa kanila. Sila lang ang maniniwala dyan. Pero ako, in my honest opinion, even yung vloggers nila, even yung mga bayarang vloggers nila, deep inside, they know what's happening. Kailangan lang nila nito, kailangan lang nila ng views, kaya ginagawa nila yan. Pero hindi ako maniniwala na bukal sa isip nila na yung pagkasuspinde kay Governor Jubahib ay related sa Davao Rally. Siyempre iba sasabihin nila. Naiipit sila dun sa sitwasyon. Pero alam nila totoo. May gago ka ba? Sobra naman yun. Ano ngayon? Ilang araw na lang may rally na, biglang nasuspinde. Lome, good job Coach Oli, kami naniniwala sa iyo. Maraming salamat po. May troll kasi sila, doon siya naniniwala, sabi nila Arnie TV. May trolls vloggers kasi si BBM, doon siya naniniwala, sabi nila Arnie TV. Kakatanggap lang ng award ni Governor, ng Best Governor in 2022-23. Tapos suspinde. Wala namang grounds ng suspension. Sabi ni Manicure Stang Ilongga.